Kung sakasakali kaya magkaroon ng labanan sa butuhan, si labanan between First Lady Lisa at saka Sara Duterte, sa palagay mo, sino mananalo? Ay, pupulutin si Lisa sa kangkungan. Lini is never told that. Kasi ang kulay ni Lini at saka kulay ni Lisa Araneta, dilawan yan. Naging plastika na lang dyan. So kahapon, talagang binanatan niya si Inday Sara Duterte. And sabi niya nga, bad chat na yan sa akin. Ano yung opinion mo patungkol po sa mga banat niya kahapon kay Sara Duterte? Kahit bad shot siya sa kanya, hindi naman siya elected official eh. Si Sara, elected official, hinalalang taong bayan ng 31 million plus. Siya, hindi. Pag si Lisa, wala nonsense yan. Kasi, although na si Lisa ang nagpapatakbo ngayon ng gobyerno ng Pilipinas, with consent pa rin yan sa elected official ng BBM. Pero sa palagay nyo, saan kaya sumisimpatya? O ikaw, bilang ikaw, saan ka sumisimpatya? Kay Sara or kay Lisa? Kay Sara. Si Sara, elected ng taong bayan. Binuto ko si Sara. Si Lisa, paano mo simpatiyahan yan? Magmula pa nung anong pa si BBM sa National Museum, no? Sino ba ang First Lady na sa publiko dumiwal? So, ano ba yung intention doon? Di ba kapastusan niyo sa public? Parang sinira mo yung ng pangalan ng asawa mo. Sino ba unang pupunahin doon? Diba si BBM? Okay. So ayon po kay First Lady, kaya po siya nagagalit or kaya po ganun ang kanyang loob ngayon kay Inday Sara Duterte dahil umano si Sara Duterte ay nag-attend sa prayer rally na kung saan inatinan din po ito ni former President Rodrigo Duterte, and dito nga po sa prayer rally na ito binanata ni former President Rodrigo Duterte si Bongbong Marcos na bangag. O ano ho yung inyong masasabi? Kahit nung nakaraang pag-alis ni BBM pumunta ng Amerika, hindi ka pinansin si Sara. Bilang Vice President, First Lady ka ng bayan, kahit ano pa yung may gusto yan, dapat pinahin nyo yung huwag may ipakita sa public na gano'n na nag-istaban o ano. Sumayaw-sayaw pa nga siya doon sa may iwan sa airport. Unethical standard yun. First Lady ng Pilipinas, hindi mo dapat gagawin yan. Nagkaroon din ng pagkukumpara kahapon na kung saan nga po, sabi niya pa, but Lini is never told that. Lini is never told that kasi ang kulay ni Lini at saka kulay ni Lisa Araneta, dilawan yan. Naging plastika na lang dyan. Lini is never told that. Panahon ni PRR, ano ba pinagagawa ni Lini noon? Di ba na-point siya ng iba-ibang position pero hindi naging nag-work kasi iba din yung attitude ni Lini. Bawat tao, hindi natin masasabi yung kanya-kanyang pananaw at saka kanya-kanyang sa publiko. Hindi naman siya hindi naman siya elected official. Pwede niyang sabihin yan as ordinary citizen, punahin. Pero bilang First Lady, malaking impact sa kanya. Yan, ang katotohanan, kahit kritiko daw, maganda pa rin siya. Tingnan mo sa salamin ng tsura mo, lusyang ka na. Huwag dapat mag-iinarpi ng ganyan ang bilang isang First Lady ng bayan. Panahon ni Imelda Marcos. Yes, nabanggit mo yan. Anong pagkakaiba ni Imelda Marcos at saka ngayon ni First Lady Liza Araneta Marcos? Si First Lady Imelda Marcos nung napakagaling pagdala. Kahit may sama pa ng loob siya sa taong bayan o sa ibang buwan, hindi siya papadala sa emosyon. Ganun pa rin ang pinapakita niya sa taong bayan na kahit na sinasaktan na siya ng taong bayan no, sa may mga portion inaakap niya pa rin yung taong bayan. Hindi siya gaganti o anumang reaction. At ibang-iba si First Lady Imelda Marcos, napakagaling niya magdala sa at saka lalo na pag nagre-represent siya sa kay late President Marcos sa ibang bansa, napakagaling.
pagdala. Kahit may mga dispute pa o ano man yan, tinatago niya yun. Kung sakasakali kaya magkaroon ng labanan sa butuhan, Oo. si labanan between First Lady Lisa at saka Sara Duterte, sa palagay mo, sino mananalo? Ay, pupulutin si Lisa sa kangkungan. Kahit si Juan nga, nung election, di ba? Mataas ang boto ni Lisa. Ni Sara Duterte, kumpara kay BBM. Oh. At makikita natin, no, na binulgar nga ni Attorney Glenchong na nakipag-usap siya sa ano tawag to, sa Smartmatic. Si Sara wala namang ginamit na impluwensya. Sa totoo lang, totoo siguro yung sinasabi ni Attorney Glenchong na naglagay sila doon sa Smartmatic para lang masigurado ang panalo. Pero wala tayong pinanghawakan ng ebidensya. Ang video ni Glenchong, hindi ko binura yun eh. Yung nandun sa Newton, yan ang binitawan niya na exposition na hindi daw elected ng taong bayan si BBM, kundi Smartmatic ang nag-elect. Oo. Sa palagay mo kaya nabudol ang sambayan ng Pilipino ng nila Marcos? Hindi lang nabudol, naluko dahil Smartmatic ang gumawa ng panalo. Kaya wala naman tayong pinanghawakan na ebidensya dahil yan sa testimony ni Attorney Glenchong na nagtrabaho sila sa mga Marcos during the time ng Vice President recount nung sa Supreme Court, no. Tinanong nga si Glenchong, no, dininay niya pero na nagtatrabaho siya sa mga Marcos pero dininay niya, no. Pero itong rally ng SMNI, no, makikita natin na inamin niya na trabaho siya for 6 years sa mga Marcos pero hindi siya nagtanggap. Tumanggap kay Isinko, sabi niya nga, hanggang doon sa nung election na 2022 for presidential election, ginamit pa rin siya. Pero ito masasabi natin na isang opinion lang ito kasi nakirinig natin sa mga speech ni Attorney Glenchong, no, na hindi actually ang taong bayan magpanalo sa kanya kundi Smartmatic. Doon mag-rely lang tayo doon sa kuha ng statement ni Attorney Glenchong. Hindi naman natin babanggitin dito sa opinion natin kung hindi natin narinig yan. Pero ang the best talaga ang First Lady ng Pilipinas ay si Madam Imelda Marcos. Ayan. Sa totoo. Ngayon sa ginagawa, lalo na kahapon trending ito kasi pinag-usapan talaga to. Kahapon buong media, halos lahat ng vlogger. So sa palagay nyo kaya yung sinabi na yon ni Imelda ni Lisa, ano kaya maidudulot? Magkakaroon ng kuha na yan, division na yung mga tao kung sino paniniwalaan. Pero marami pa rin talaga mga diehard Sara supporter at sila. Kung maglalaban kaya ang Marcos at saka Duterte sa eleksyon, sino kaya sa palagay mo ang mananalo? Huwag lang gamitan nila ng pera. Siguro palagay natin, kahit gamitan pa nila ng pera dyan, hindi mananalo Marcos. Sa performance pa lang, level wala. Kasi tanungin mo yung mga taong bayan ngayon, magsasorbi tayo, kung ano yung nararamdaman nila sa loob ng 1 year and 8 months, panunungkulan ni BBM. Sa ngayon, wala silang nararamdaman. Okay. So, kumpara doon sa 1 year pa lang si Duterte sa posisyon noon, marami siyang nagkokomento kung ano yung sa puso ng taong bayan.